learn basic money management. Gumawa ng budget, avoid lifestyle inflation. Ito yung mga pagbili ng mga mamahalin, pagbili ng mga hindi magagamit in the future. Kasi minsan sa mga babae guys, bumili ng maraming bags, kahit ang puno na yung cabinet, sinasabing wala ng bag. Ang daming damit, sinasabing walang masusuot. I-avoid natin yung mga bilihin na hindi natin kailangan. Kasi minsan, a-attract tayo pero hindi pala natin kailangan, di ba? Pag-isipan muna kung ito ay magagamit ba or hindi. Ang adulting hack is a mastering cash flow. Kaya dapat sa edad mo ngayon na 20 o 30, dapat alam mo na kung paano mo i-manage ang iyong personal finances. Kailangan mo magkaroon ng personal coach or advisor kung hindi mo alam kung paano, or pwede kang manood sa mga podcast gaya nito para alam mo kung paano mo i-manage. Kasi lahat tayo may income, lahat tayo may pera, pero hindi alam kung alin yung priority, anong importante na dapat paglalaanan ng pera. Kumbaga, marunong kumita pero hindi marunong magtabi, hindi marunong mag-manage. 'Di ba? Kung hindi mo i-master yung personal finances mo, pagdating ng araw, pwede kang mawalan ng trabaho, pwedeng magsara yung company na pinagtatrabahuan mo. Paano ka na? Kung may pamilya ka, paano na yung anak mo? O kaya kung hindi ka pa nagtatrabaho ngayon, hanggang ngayon, kahit nasa 20, 30 ka na, 35 ka na, o 40 ka na, umaasa ka pa rin sa kamag-anak mo, sa kapatid mo, o sa magulang mo? Paano na pag yung inaasahan mo ay mawala sa picture, biglang nagkasakit? Paano ka? Kung may anak ka, paano na ang anak mo? Kaya hindi pwede na iasa ang responsibility mo sa kamag-anak. Kasi lahat tayo may problema. Lahat tayo napapagod din. Napapagod ang katawan, napapagod ang utak, napapagod sa trabaho. So, hindi natin pwedeng ipasa o iasa ang responsibility mo sa ibang tao. Sa panahon ngayon, ang hirap iasa ang finances mo sa ibang tao. Lahat tayo nahihirapan. Kaya lahat tayo ay isulong ang pagkakaroon ng sariling income. Lahat tayo kailangan magkaroon ng sariling income para hindi tayo makaabala sa ibang tao, sa kamag-anak, o para na rin sa peace of mind mo. Para na rin sa self-value mo. Para hindi mo kailangan magmakaawa, hindi mo kailangan magpalimos sa ibang tao. Ang totoo talaga, lahat tayo nahihirapan financially. Kaya nakakahiya at nakakaawa para iasa sa ibang tao, sa kamag-anak, yung sarili nating finances. Dapat, bawat pamilya, bawat tao, magkaroon ng sariling income. Okay lang yan kung nagkasakit, matanda na, pwedeng umasa. Pwedeng umasa sa kamag-anak kasi kailangan naman talaga alagaan. Kasi hindi na kaya. Matanda na, may sakit. So, iyon ang pwedeng maging exempted. Pero kung healthy ka, bata ka pa, hindi yun acceptable.